kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating PNP Chief General Nicolas Torre III ay tinanggal sa pwesto dahil sa hindi pagsunod sa direktiba ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ayon sa Pangulo, hindi sumunod si Torre sa mga direktiba ng NAPOLCOM na nag-aatas sa kanya na ibalik sa dating posisyon sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief for Administration at Lieutenant General Bernard Banac bilang Area Police Command Western Mindanao Commander. Matapos ang ilang pag-uusap tungkol sa NAPOLCOM order, hindi pa rin sumunod si Torre, kaya nagpasya si Marcos na palitan siya bilang PNP Chief. Matatandaan sa kabila ng pagtutol ng NAPOLCOM, itinuloy pa rin ni Torre ang sariling balasahan sa mga matataas na opisyal ng PNP na kalaunan ay kinailangang ibalik dahil sa mga umano'y irregularidad. Ayon kay Marcos, malinaw kasi ang chain of command sa PNP at ang NAPOLCOM ang may kapangyarihang mamahala rito bilang civilian authority. Pinalitan si Torre ni Nartates bilang bagong PNP chief noong Agosto 25. Bagaman tinanggal si Torre sa pwesto, binigyan din ni Marcos na si Torre ay isang good police officer at may plano siyang bigyan ito ng bagong assignment. Naging kontrobersyal si Torre dahil sa kanyang mga naging aksyon sa PNP, kabilang na ang marahas na operasyon laban sa Kingdom of Jesus Christ kung saan libo-libong mga pulis ang lumusob sa mga religious compound ng simbahan sa Davao City para magsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Itinuturing din siyang pangunahing instrumento sa umunay iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands. Bukod dito, naging issue rin ang kanyang pagdalo sa isang aktibidad sa Tugigaraw, sakay ng SUV na may blinker at convoy na isang pribilehiyo na nakalaan lamang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice.